Barilan sa Senado. Eto, mag-summary muna tayo. May warrant of arrest daw si Bato, hinabol, tumakbo siya. Then yung mga nanghabol sa kanya na NBI daw, hinuli ng Sergeant of Arms ng Senate. So ang nangyayari, NBI versus Senate. Sa side ng NBI, may warrant of arrest sila galing sa ICC para hulihin si De La Rosa. Sa side ng Senate, kinakalaban nila yung NBI kasi ayaw nila ipakita sa public yung warrant of arrest at mukhang suspicious at illegal yung warrant na yon. So ngayon, safe na si Bato, absent ang presidente, umalis na yung mahahalaga, natira na lang yung may mga parteng artista. Mag-focus tayo sa part na kung saan yung may nagbabarilan sa loob ng Senado. Imagine the Senate, one of the most guarded place in the Philippines. Papasukin ba yan ng mga rebelde para magpaputok doon? Kung gagawin nila yon, anong goal nila? Ikalawa, sinisisi nila na NBI daw yung nagpaputok doon. Dahil nagkakaroon daw ng enkwentro yung Sergeant of Arms ng Senate at mga NBI. Pero meron akong ikatlong suspect. Ito yung point of view ko dyan. At sa tingin ko, na totoong nangyayari sa Senado ngayon. Number 1, yung NBI wala dyan sa Senate. May video sila na nandun sila sa mga hotel nila. At kahit papuntahin sila, hindi sila pupunta. Kasi kapag pumunta sila, baka sabihin pa na sila yung nagpaputok kahit kakadating lang nila. So ayaw nilang mapagbintangan. Ikalawang clue, nababalita sa loob ng media na sunod-sunod yung pagputok sa loob ng Senado. Ang tanong, bakit walang tinamaan? Kung nandun ka sa close room, andito yung mga journalist, reporter, katabi mo, possible, mga pulis din, mga senador, marami kang putok na ginawa, bakit walang tinamaan kahit isa? Kahit bata yung magputok ng baril doon, may tatamaan yun. So far, ang nangyayari lang ngayon, walang biktima, puro off-lights at puro drama. Chinek ko din yung ibang mga videos, mga reporter lang yung nagpapanik, pero yung videos sa mga pulis, kalmado lang sila. Parang drill lang yung nangyayari at hindi ganun ang ekspresyon ng isang tao kung may seryosong nangyayari. Nabubuo niyo na ba yung puzzle sa utak nyo? May gulo, may drama, pero walang biktima. Yung nagbabiral na hinuli, nakita ng lahat ng tao doon, hindi pa rin nila napangalanan. Number 1, kasamahan nila yon. Stage actor siya. Hindi lalabas yung pangalan at yung mukha niya sa media kasi kasabwat din sila. Tignan nyo, kahit umabot ng 1 buwan, malilimutan yung balita na yan, yung nagpaputok ng baril na yun, hindi na mahahanap. Maraming nakakita sa mukha mo nung nagpaputok. Tapos, hindi ka nila mahahanap? Kahit isa doon, walang nakakita sa'yo, hindi ka nahuli, hindi ka nailaglag ng media. Masyadong maraming butas yung media nila kasi puro hype lang yung pinopost. Sa tingin ko, may pinagtatakpan lang silang mas malaking bagay. At sa tingin ko din, ang mastermind nito sila Duterte. Kasi ang mga main actor niya, number 1 si De La Rosa, ikalawa mukha ni Peter Cayetano yung mga nasa media, yung dalawang yun nasa Duterte side sila. Gusto kong ma-realize nyo na distraction lang yung ginagawa nila. Dapat nyong makita kung ano ba yung tunay na pinagtatakpan nila, bakit sila gumagawa ng issue, at bakit hindi kompleto yung binibigay na information ng media. Isa sa mga agenda na pinagtatakpan nila, sa tingin ko, ay yung impeachment ni Sara. Hindi ako galit sa mga Duterte. Pero kasi ito yung issue ng impeachment kay Sara. Kailangan natin ng mas malaking issue para doon tumutok yung media. Para matabunan to, pwede natin ulitin yung boto, pwede natin i-invalidate, o pwede rin kalimutan ng Senado at ng mga tao. Hindi ako updated sa lahat ng nangyayari sa Senado, hindi ako nanonood niyan. Binuo ko lang yung puzzle at yung nakikita ko ngayon using my plethora of knowledge. Kung may hidden agenda man sila na hindi ko nakikita, sabihin nyo na lang din sa akin. Pero ang pinaka main point ko dito, dapat marunong kayong bumasa ng balita. You need to read in between the lines. Huwag kayong manonood lang ng balita tapos sasabihin nyo, oo nga, tama yun. Gusto ko na umalis ng Pilipinas, worst government. Kailangan nyo basahin yung tunay na nangyayari. At sa tingin ko, drama lang lahat yan, issue lang kasi may mas malaking issue sila na pinagtatakpan. Mabilis kasi makalimot ang mga tao. Halimbawa, issue sa flood control, ito. Issue sa gas, ito. Issue ng barilan sa Senate, impeachment ng kay Sara Duterte, pati si Soto, aalisin na bilang Blue Ribbon Committee leader, something ganon. So kung ano yung pinakamataas na issue, yun yung pupukusan ng mga tao, kakalimutan na nila to. Nagigets nyo, successful yung plano nila. Kasi yung gas, wala nang issue ngayon, pero hindi na siya bumalik sa dating presyo.
Kung sino yung mastermind ng flood control, hindi na rin nalaman. Yang dalawang yan palang big deal na yan. Paano yung ibang issue na hindi pa natin nalalaman? Alam naman natin na sa lahat ng antas sa Pilipinas may corruption dyan.